what is the definition po ng political dynasty? Before we go to the history and background dito po sa ating bansa. That's a good question. No? So right now, technically, wala pa tayong legal definition of political dynasty. No? So ang ginagawa namin sa Ateneo Policy Center is meron kaming dalawang working definitions. Opo. No? So yung una, yung tinatawag naming thin dynasty. Ito yung magkakasunod na magkakamag-anak. So yung una siguro, yung pinaka ugat ng pamilya, siya muna ang nasa poder. Tapos pagtapos na siya, susundan siya nung anak niya o asawa niya, kung sino man. But basta ang thin dynasty is yung sunod-sunod lang sila na magkamag-anak. Mm-hmm. So yan yung normal na dynasty, no, sa konteksto ng demokrasya. Kasi tama yung sinasabi mo kanina, binoboto naman ng tao yung mga yan. No? So yung political dynasty, that's a normal phenomenon in democracies. Hindi lang tayo, pati mga ibang bansa, even America, meron din sila mga political dynasties. So ang normal na dynasty in the context of democracy is yung tinatawag naming thin dynasty, yung sunod-sunod. Okay. Yung isang klaseng dynasty ay yung tinatawag naming fat dynasty. Ito yung magkakasabay na miyembro ng isang political clan. Magkakasabay silang nag-o-occupy ng samut-saring public office, no? Sabay-sabay silang nakikilahok sa eleksyon. Ito yung klaseng dynasty na marami tayo. Tinatawag ito ng isang Australian journalist na dynasty on steroids. Ito yung masamang dynasty. Ito yung hindi nakakabuti sa politika, ito yung hindi nakakabuti sa governance, and ultimately, ito yung hindi nakakabuti sa demokrasya. At ito yung marami tayo, yung fat dynasty, yung magkakasabay na maraming mga miyembro ng isang clan ang nasa poder at sabay-sabay silang lumalahok sa eleksyon. Mm-hmm. Mm-hmm. Attorney, okay, we have thin and fat dynasty, pero ito pong ganitong klaseng, yung political dynasty po sa ating bansa, kailan ba ito nagsimula? Paano ba tayo namulat sa ito pong political dynasty? Mahaba ang history ng ating konsepto ng dynasty, no? Pre-colonial times pa lang, meron na tayong conception of yung mga political elites, no? Yung mga datu system, mga datu families, no? So habang umuusad tayo sa kasaysayan, nagbabago lang yung anyo nila. So mula nung panahon ng Spanish colonization through the American colonization, nag-iiba lang yung anyo nila until nung independence natin. But all of those years, lalong-lalo na nung independence natin, ang nakikita lang natin is yung thin dynasty. So yung mga Osmeñas, yung mga Laurels, Rojas, Quezon, lahat yan mga dynasty. Pero hindi sila sabay-sabay tumatakbo. Sunod-sunod. No? Parang Sunod-sunod lang sila. ipinapasa